Gawa naman tayo ng isang napakasarap na merienda at siguradong kahit mga anak nyo ay magugustuhan ito. Kailangan lang natin dito ng 2 tuna ng flakes and oil. Pagkatapos ay maglalagay na rin tayo dito ng 80 ml nitong ating mayonnaise. So nilahat ko na yan. Naglagay na rin ako dyan ng sibuyas. Ginayat ko ng maliliit. At syempre maglalagay din tayo dyan ng cheese. Ginayat ko lang din yun ng maliliit. Yung isang sachet lang ng cheese yon. Pagkatapos ay naglagay na rin ako ng kaunting paminta at tinimplan ko lang din ng kaunting asin. Itabi lang muna pagkatapos haluin at sunod naman ay naglagay lang ako ng breadcrumbs dito sa isang plato. Ito namang tasty bread ay paplat lang natin gamit itong malinis na baso. Bali 10 perasong tinapay lang muna yung gagawin natin dito. At sunod naman ay magbabati naman tayo dito ng 2 perasong itlog. Sunod ay magpapalaman na tayo dito sa tinapay. Bali tamang amount lang ang ilalagay nating palaman dito. Pagkatapos ay ilalak lang natin ito gamit itong tinidor. Ilak lang natin magabilang side at okay lang naman yan kahit hindi siya sobrang dikit. Dahil kapag nilagyan naman ito ng itlog at saka breadcrumbs ay magdidikit na ito kapag naluto na. Ulitin ang lahat ng process sa paglalagay ng palaman hanggang sa matapos na lahat. Next naman ay ilubog na natin ito dito sa itlog. Pagkatapos ay maglalagay naman tayo dito ng breadcrumbs. So ayan, papalibutan lang natin lahat ito ng breadcrumbs. So pwede nyo siyang itap-tap para mas dumikit talaga yung breadcrumbs dun sa ating tinapay. At ito na siya nung nabalutan na lahat ng breadcrumbs. Bali 10 piraso lang muna yung ginawa ko. Ngayon naman ay magpapainit na tayo ng mantika dito sa kawali. So mas maganda pag nagluto kayo nito ay lubog talaga sa mantika para ma-achieve natin yung magandang luto nito. Lutuin lang natin ito magkabilang side hanggang sa maging golden brown katulad ng ganito. So madali lang naman ito maluto kaya hindi nyo siya pwedeng iwan-iwanan. Kailangan bantayin nyo talaga ito sa pagluluto dahil mabilis lang ito maluto. Dapat ay huwag malakas ang apoy, tamang apoy lamang para ma-achieve natin yung ganito kagandang pagkakaluto. At tingnan nyo naman, diba, sobrang ganda ng pagkakaluto natin. At ayan, isusunod na natin yung iba pa hanggang sa matapos na lahat. Sigurado nga magugustuhan ito ng mga anak nyo at pwede nyo nga rin itong gawing pambaon nila sa school. Mas maganda nga kung gagawa ka na lang kesa bumili ka pa sa labas at mas marami pa nga ang makakain mo kapag gumawa ka na lang o magluto ka na lang nito. At syempre, titikman na natin itong ating ginawa. Ayan, medyo pinalamig ko na siya ng kaunti. At tingnan natin ang resulta. Parin ko naman sa inyo kung gaano siya ka-crispy. Tingnan nyo man. Oh. Diba? Uy. Wow. Wow. Tingnan nyo. Tikman na natin. Huh? Ay, ang harap. Ketchup na may ano ginawa. Try natin kung masarap siya dito. Mayo na may ketchup. Sarap din. Wow. Ang sarap sa may ketchup mayo. Kaya naman try nyo na rin gumawa nitong ating tuna mayo curryman. Grabe, sobrang sarap, promise. The best.